sa mga Bulacan, I got 33 after the hour of 9 o'clock on a Thursday evening, May 26, 2016. Hello nga pala kay FDL na pinapanood sa akin na nag-aaway na mag-asawa. Daming kumakalat na video ngayon mga kaibigan ha. Sa Facebook, ningal ako ba't kaya? At I remember topic ko nung isang araw yan, actually hanggang kagabi, yung mga towing companies, di ba? Yung mga towing companies na at some point abusive. Nasa television na sila, sumikat na sila. Oh. Pag ganun ba yan? Maliban sa suspendido yung buong fleet ng towing company na pag nasuspindi at talaga natanggalan ng lisensya yan, magpapalitan ng pangalan. I don't think merong I don't think yung towing company itself ang problema, but the people running it. Diba? Kung abusive yung empleyado, nakakagalit lang mga kaibigan na makita mo inaagaw yung sasakyan sa may-ari. Parang pagnanakaw. Anyways, tawagan niyo ako dali na. Over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Mga kaibigan, Papa Jack is my name on your radio. The number to call is 832-6171 or 1-800-10-100-5683. May mga tumatawag na sa atin. Hello po sa inyo lahat. Si Colonel Nelvin Rico Hermoso ay nakaantabay ngayon. Maligayang pakikinig sa iyo, sir. Salamat. Ito na. Pabati naman daw, happy birthday kay Nimuel Gramo. Yan, staff niya sa Regional Training Center for Lucena City. Kasama si Tiodi Nagalio and Raymond Tababa. Yan. From Colonel Nelvin Rico Hermoso. Pops, kamusta na, sir? Maligayang bate. You were assigned in a far place and it's been a while wala nagbanding tayo. Pwede ba kang dalawin dyan at mag-firing tayo ng... Ay, nako. Maligayang bati mga kaibigan sa mga tatawag sa atin. The number to call, it's 832-6171 1-800-10-100-5683. Sa darating na mga kaibigan this coming, uminanawagan po sa lahat ng mga super. This coming May 31, ayan Kuyang taxi driver, yan, UV Express driver, yung mga GT Express driver, kung ano man yan mga kaibigan, sa darating pong May 31, 2016, Martes po yan mga kaibigan, ay meron pong pakape. Si Papa Jack sa Star City, maglilibre akong kape. Lahat ng mga chuper, ayan, UV Express drivers, taxi drivers, maligayang bati po sa inyo lahat. On May 31, 2016 mga kaibigan, magpapakapi po ako mga kaibigan sa Star City Gravel Parking Area simula 11 p.m. hanggang alas 3 ng umaga. This coming Tuesday, May 31, magpapakapi po ako mga kaibigan. Ayan, sa lahat ng mga taxi drivers, UV Express drivers, GT Express drivers, lahat kayo mga drivers na gustong sumali, pumunta kayo dito dali. Star City Gravel Parking Area, 11 p.m. hanggang 3 in the morning. Alright? Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Kasama dyan yung mga DJs ng Love Radio, merong Love Radio Bingo, at meron kayong basketball shooting drills. At masusubukan inyong shooting skills. Shoot nyo na yan. Meron ding, kasama na dyan yung midnight snack, palugaw, kape, at meron mga papremyo coming from Love Radio. Kaya tara na mga kaibigan, makisaya at makigulo sa pagkape ni Papa Jack sa Star City sa darating ng May 31 Tuesday mga kaibigan. Maligayang bati po sa inyo lahat. Thank you very much. Alright,
Hinihingal ako niya. Sorry mga kaibigan ha. Nakaantabay din ha. Ang pinakamaganda kong asawa, sabi ni Papa Ronald Villaluna, Ma'am Dixie Villaluna. I hope you guys enjoyed. Alright? Oo. The trip to US of A. Pang maligayang pakikinig sa inyo. Thank you very much. Salamat sa inyong pag-alala. May pasalubong pa kayo sa amin galing Amerika. Dala nyo ba ang maraming bagay-bagay mula sa USA? Inuwi nyo ba dito? Aha. Si Ray ng Antipolo sa kabilang line. Hello. Hello po sir, good evening po. Good evening, sir. Ako po security guard po sir. Hi, good evening po. Si Ray ng Antipolo. Ano yung maingay, sir? May mga dumadaan po na sasakyan sir sa village po sir. Talaga? Ano yun? Cute! Mga ganun. Hello po sir, good evening. Hello, good evening. Pwede po ba ng magiging girlfriend sir? Ano na? Magiging girlfriend ba? Naghahanap ka na magiging girlfriend sa akin? Brad, kay Papa Dan yun. Sa barangay LSFM, tumawag ka. Oo. Ayun na lang po sir, payo. Doon sa Wanted Sweethearts, Brad, wag naman sa akin. Ano ako bugaw dito? Sorry po sir, sorry po. Teka lang, itetext mo si Papa Dan. Kasi alam ko number niya. Ito, magkaibigan naman. Gusto mo ba i-text mo siya? Patawagin ko sa'yo? Ay, hindi na lang po sir. Ha? Ano na lang po sir, mayroon pa sana ako sir, payo sir. Huwag ka na, gumagawa ka lang. Kuya, walang niya ka. Teka lang, kasampay mo. Number ni Papa Dan. Text ko nga siya. Ha? Hindi po sir, ano na lang po sir. Ha? Maganda na lang po ko sir ng payo sir. Ano? Di ba gaghanap pa talaga ng girlfriend, di ba? Ay, joke lang po. Ha? Joke lang po sir. Bahala ka. Narinig ko rin totoo. Gusto ko sana po sir magano ng payo sir. Ha? Payo po ba? Bahala ka. Tatampo ka naman sir. Ha? Tatampo ka na naman. Nagtatampo. Naghahanap ko ng girlfriend yun. Teka ka. Joke lang sir, joke. O sige, si Ray ng Antipolo 22. Anong ginagawa sa buhay? Security po sir. Okay, anong hinahanap ngayong gabi? Magsabi ka totoo. Kung wala kang problema, wag tayong gumawa ng problema. May problema po ako sir eh. Ha? May problema po ako. Ano yun? Dalawa kasi sir yung ano ko sir. Dalawa yung girlfriend ba? Dalawa girlfriend mo? Ako sir. Ngayon, dalawa na pala girlfriend mo. Walang niya ka, naghahanap ka pa sa akin ng girlfriend dito. Po ako sir ng payo sir kasi naguguluhan po ako sir. Sige, dali kwento. Kasi po sir ganito. Yung isa taga-sukat, isa taga-antipolo. Break mo silang dalawa ngayon. Ganito na lang gawin natin, Babsa, kasi feeling ko naman wala ka na problema talaga. Tawagan mo ako ulit kapag gusto mo na talaga manghingi ng payo, ha? May problema talaga sir, problema. Sige na nga. Ano yung maingay na cute? Yung ano sir, yung CCTV camera namin. Pwede bang humina yan, Brad? Maingay. Ay, sige, patay nga. Patay mo namin sir. Copy sir, copy. 10-4 ka mo. Opo sir, copy lang sa to zero. 4-3 na. Sige. Dalawa jowa mo. Opo sir. Ngayon? Para ko silang mahal sir kaya alam problema ako kung sino ba talagang piliin ko. Wala sa kanila, niloko parehas eh. Alin po sir? Wala sa kanilang pipiliin mo kasi pareho mo niloloko. Oo, ha? Grabe. Okay? Ang problemahan ko sir ano, yung paras kasing regular trabaho sir Yung mga trabaho. Paras din akong mahal. Kaya nga sila, ano kung naguguluhan nga ako sir parang gusto ko na lang na hiwalayan sila dalawa. Hiwalayan mo ng dalawa ngayon, dali. Kaya ang payo ko lang po sir, kasi nauna po kasi yung taga-Antipolo sir, matagal na kami.
Niloloko mo rin yan. O, sige na. Alin po, sir? Niloloko mo pa rin parehas yan kahit na ano pang sabihin mo sa akin. Hiwalay mong parehas yan. Dali. Hindi ko naman silang niloloko. Sir, kumbaga Dalawang jowa, hindi mo niloloko? Ha? Dalawang jowa, hindi mo niloloko? Kaya nga, sir, naguguluhan nga po ako, sir, eh. Kaya Ano? mas siriyain ko sana ang Antipolo. Oo. Kaya lang yung taga-sukat, sobrang mahal din talaga ako. Brad, ang importanteng tanong dapat masagot ay kung sino ang mahal mo at kaya mong pangatawanan ng hindi dinadaya. At malinaw naman, Brad, dinadaya mo silang dalawa. Makipag-iwalay ka, dali. Ibig sabihin, sir, wala ko sila dalawa, sir. Bakit? Bogi ka masyado, dalawa jowa gusto mo? Ha? Hindi naman ganun pogi, sir. May katawan lang. Ano pa? Hayop. Masarap pala doon pumunta ng Paddy's Point Antipolo, sir, ano? Nagpunta ka ba? Doon sa may Barugan. Sige na, Brad, ha? Tawagan mo ako pag nasa tama ka ng pag-iisip kung anong pag-usapan natin, ha? Ayun na nga po, sir. Kasi, Yun ang payo ko sa'yo, yung hiwalayan mo silang dalawa. Kasi po ito, sir. May problema nga po, sir. Brad, maingay kasi talaga yung ano eh. Yan, oh. Kasi, sir, yung itong sa Antipolo, sir, nag-abroad ito. Brad, maingay nga. Sige po, sir. Tagalin ko muna saksakan. Patay ka dito. May monitor kasi itong guardhouse namin, eh, sir. Kasi, sir, may pinto ako, sir. Kasi yung sa Antipolo na ito, sir, nasa abroad ito. Tapos kakarating lang. Tapos nung wala sa nasa abroad siya, yung sa sukat, yun ang nag-ano sa akin. Yung sobrang pagmamahal sa akin. Brad, may ingay, Brad. Ayun na po, sir. Ayun, pakipulot nga, tol. Ayun, malaki. Tawagan niyo ako mga kaibigan, number 8326171 or 1-800-10-100-5683. It's 8326171 or 1-800-10-100-5683. Ayan ha. Balak niyo ano ha. Kung balak niyo maghanap ng jowa, wag po sa akin. Tawag kayo sa iba mga kaibigan ha. Wag sa akin kasi. Walang available na jowa dito. Ha? 8326171 1-800-10-100-5683. It's a Thursday evening. It's the 26th of May 2016 mga kaibigan. And buwan ng Mayo pa rin, patapos na ang buwan pero may huling hirit pa rin ang Cherry Mobile sa ating lahat, lalo na sa mga Jollibee lovers. Na simula May 1 hanggang July 31, 2016, may libreng Jollibee Yum Burger or one-piece burger steak ka. Bili lamang ng Flair S for Light, Flair J1 Mini, Flair S for Mini, Flair XL2 at Maya Pad Plus sa pinakamalapit na Cherry Mobile store. Siguraduhin mag-register at kompletuhin ang e-warranty process upang makatanggap ng Jollibee food coupon. Yung B-code yan via SMS. Ipakita ang B-code sa counter na pinakamalapit na Jollibee branch upang makakuha ng iyong libreng Yum Burger or one-piece burger steak. Redemption period is hanggang September 30th, 2016. Basta Cherry Mobile, ikaw ang bida. Sa mga listeners, mga kaibigan, huling hirit na ito ng Cherry Mobile this summer. Kung kayo po ay nasa SM Santa Rosa, SM Muntinlupa at Malvar, Puerto Princesa ng May 27 at Pure Gold Taguig, Star Mall, Alabang at JEJ San Juan ng May 28. Bisitahin niyo po ang kanilang mga concept stores upang maglaro at makisaya para makakuha ng freebie o Cherry Mobile handset ng mga araw na iyon. Bili lamang ng worth 150 pesos worth of items mula sa Cherry Mobile stores, mga kaibigan, para makasali ka. For more details, you can visit the website www.cherrymobile.com.ph or i-like ka na lang Facebook page www.facebook.com/cherrymobile or i-follow sila sa kanilang Twitter account, CherryPH Support, or Instagram, Cherry Mobile PH on Instagram, mga kaibigan. Araw-araw maswerte, araw-araw panalo. Talagang everyday is a Cherry Day. Mga kaibigan, click tayo sa Cherry Mobile. Maligayang bati po sa lahat ng mga nilalang mga kaibigan na ang kakapal ng kilay na naman. Si Ryan ng Antipolo sa kabilang line. Hello? Ay, nako! Si Ryan ng Antipolo. Sus, garbansos na wala, mga kaibigan. Tawag na dali na.
832-6171, 1-800-10-100-5683 on your radio. Papa Jack is my name. Ano ba yung pinost ko tonight, mga kaibigan? Ang pinost ko tonight na kasabihan, kung kasabihan man to, ay yung sinabi ko last night. Doing the right thing is not always the happiest thing to do. In reality, mga kaibigan, what you need to do in life to make people around you happy and please the people around you, diba, is not necessarily the best decision that you can have. Diba? Or you can make. Yan ang buong katotohanan. Some decisions, mga kaibigan, to make you happy ay designed ba to hurt you and make other people happy. Mga kaibigan, si May ng Mandaluyong ay nasa kabilang line. At ano ba spell na Mandaluyong talaga? 33 years old. Hello, May. Ay! Papa Jack! Uy! Hindi ho! Hindi ho! Papa Jack, excited ako. Gabi-gabi ako tumatawag. Hindi kita makontak. Iniiwasan ko talaga ho kayo. Apo. Papa Jack. Ano bang pangalan? May? May po, lang. Mandaluyong. Okay. Papa Jack. 33 years old. Yes po. Anong ginagawa sa 34. buhay? Nasa bahay lang po. May asawa na? Opo. Ilan na ho? Isa lang po. Ang anak. Kinakabahan ako. Ilan na po ang anak? 3 po. 3. Ilan taon na yung panganay? 15. 15. Opo. 18 ka lang pala no na ano ka na. Opo, mag-19. Tapos yung kasunod po, 11. Okay na. Asan si Mister? Nagtatrabaho po sa BF po, Kainta. Anong ginagawa doon? Wilder po. Ano, winder o welder? Welder. Welder. Sorry Welder. po. Ayan. Kinakabahan ako, Papa Huwag kang Jack. kabahan. Ba't ka ba napatawag? Mag-share po sana ako ng problema. Ay, may problema din ako. Sa'yo na lang yung problema mo. Huwag mo nang i-share yan. Okay naman kami dito. Hindi ko talaga akalain. May dumayal ka, hindi mo akalain. Opo, hindi ko akalain na makapasok ako. Ano nang pakiramdam, nakapasok na. Eto, masaya. Actually, no, ganun talaga. Nanginginig ako ng saya. Huwag kang manginig, ho. Anyways. Eto po, Papa Jack, kasi gusto ko pong humingi ng payo sa inyo. Bakit? May problema yung mister mo? Hindi po, sa kapatid ko po. Pamilya ito. Opo. Sige, ano bang issue ng kapatid mo? Kasi po, ganito po yung Papa Jack. Nung namatay po kasi yung mama ko, Naku, ito na, eto po, yung namatay na po yung mama ko, nung umuwi po ako ng Davao, Kailan to nangyari? last year po ng 2012 po. Ngayon po, nung umuwi akong Davao, namatay si mama ko, wala nang mag-aalaga kasi papa ko rin po, baldado po. Okay. Ngayon po, Mag-aalaga ka rin, no, sa kapatid mo? sa mga kapatid ko po, kasi kambal po, yun yung bunso. Ilang taon na? Ano po sila noon? 15. 15, okay. Opo. Ngayon po, hindi ko po sila nadala kasi po ayaw pumayag ng mga kamag-anak kasi Maynila po kasi mga bata pa. Ngayon po, umuwi ako mag-isa dito sa Maynila, so hindi ko sila nadala. Okay. Pagkatapos po ng closing ng school, na po sila, na-convince po na pumunta dito. Okay. Ayun po, nakapunta po sila dito. Pagpunta dito, yun, ako na po nagpaaral. Ganyan po lahat. Ngayon po, ngayong 2015, nag-aaway kami. Di maganda yung lagi kami nag-aaway. Siguro po, alam ko may mali ako. Sino ka nag-aaway kay Nino? Mga kapatid ko po kasi kambal po sila. Babae po kasi at saka tomboy. Ngayon po, yung mga sinasabi ko sa kanila, hindi kasi sila nakikinig or nasobrahan lang siguro sa kadakdak ko sa kanila kasi gusto ko pong maging tama sila, wag silang magbarkada. School, bahay, Ikaw ang nagpapaaral sa kanila. Opo, simula po nung 3rd year, 4th year.
So 2 taon na sa'yo. Opo. Ano sabi ng mister mo na nandiyan yung mga kapatid mo? Okay lang sa asawa mo? Opo, okay naman po. Kasi hindi lang naman po yung first time na nagpag-aral siya. Yung pangatlo na po siya. Una po lalaki, babae. So sadyang sadyang welcome ang ganyang ang pamilya sa inyo. Opo, kasi mabait ang asawa ko at saka naaawa din. Pag yun na lang yung tulong na magagawa ko sa pamilya. Tsaka pamilya naman yan, hindi naman dapat issue yan. Okay. Opo, ngayon po Papa Jack. Teka lang, may nag-comment sa akin. Opo. Ang pogi mo po. Siningit ko lang. Sige, tuloy mo na. Ang pogi mo Papa Jack. Di ba ang ganda ng usapan? Idol kita, gabi-gabi ako nakikinig sa'yo. Wag, masisiraan ka ng buhay. Mag every other day ka lang, ha? Ay, yun po Papa Jack. Sige, ituloy. Ngayon po, hindi, one time nag-away kami, pero hindi po kami isang beses lagi kami nag-away. Kasi po yung mga sinasabi ko sa kanila, hindi sila nakikinig. Halimbawa, ano yung sinabi mo sa kanila na hindi nila pinakinggan at feeling mo tama naman? Kagaya simula pa nung buntis ako, sa punto ko ngayon, na lagi kong sinasabi, kailangan pagising sa umaga, gising kay maga, magluto. Tapos magluto ng kanin, matulog ulit, maglinis, wala naman tayong trabaho sa bahay. Kasi bakasyon. Opo. Ganon. Kasi napag-aral ko yung dalawa ng welder, tapos therapy na lang po sa manpower po. Mandaluyong. Opo. Ngayon po, mga ganong paulit-ulit na mga sinasabi, ulit-ulit, naiinis na sila sa akin kasi sa kanila gagawin Papa Jack, pag pinagalitan ko na sila, sasabihin nilang, ano ba yan, paulit-ulit na lang si ate, paulit-ulit. Kasi sabi ko, kung hindi kayo, nakikinig kayo, yung hindi na ako magagalit sa inyo kasi sino ba naman yung ganyan mga trabaho kasi bago panganak ako, pagising ko, gutom ako. Kumbaga, ang gusto mo lang, at least may pakikisama. Opo. Ang ginagawa nila, ako yung nakikisama pagising ko ng umaga, ako pa magsasaing. Gigising sila, kakain na lang. Ganun na lang gawin natin, ha? Anong oras ba dapat kakain ka? Hindi, kasi nagigising ako ng 10. So, mga ganyang time ang gising ko, sumasabay din sila sa gising ko. Ganon. Ganon. Gusto mo sana mauna sila ng kaunti. Hindi naman po. Okay lang po matulog sila. At least may pagkain lang. Ano nga ang gusto mong oras ng kain? Hindi. Ako naman po, wala akong oras sa kain ko. Basta may pagkain lang sa baba, kanin. Kasi kung ganon, ate, ako na muna mag-asaing. Hanggat hindi ka pa okay. Para ma-solve na yung issue kasi yun lang naman na issue dito eh. Opo. Ngayon Papa Jack, one time nasaktan ko yung tomboy kasi kambal sila eh. Yung isa, masipag, nagtatrabaho. Okay, Ngayon, sabi ko sa tomboy na nasaktan ko siya kasi nga, yung nga ayaw ko na pasisigawin ako niya bago niya sundin yung utos ko, galit na ako. So nasaktan ko siya. Sabi ko, umalis kayo dito sa bahay, magsarili kayo para matuto kayo. Ayun, umalis po sila sa bahay. Yung pinsan ko nagsarili, nahuli ng nanay. Ano ba yung nagsarili? Sorry. Tapos? Ngayon po Papa Jack, umalis sila sa bahay. Pag alis nila sa bahay, dito lang po sila sa taas ko nakatira. Kanino naman yung taas? Sa akin din po, kasi paupahan ko po. Yung sa paupahan ko, doon sila nakatira. So nagre-rent sila doon o libre lang? Hindi po, may borders po kasi ako doon sila nakitulog. Kasi nakitulog sila. Opo, natakot sila na baka magalit ako, hindi ko sila papasukin. Doon sila nakitulog. Yung nakitulog sila ng araw na yun, inabot pa po ng 15 days. Hindi sila bumaba, ate. Sorry, pasensya ka na. May kasalanan kami. Kasi lagi kong sinasabi sa kanilang. Kumbaga nagmatigasan na lang kayo. Opo. Sabi ko, kung may kasalanan ako, sabihin nyo kasi sa akin. Kasi para alam ko yung ginagawa ko at hindi ko nagagawin ulit. Kung ano man yung gusto kong gawin nyo. Kasi simpleng bagay lang naman yun. Di inantay kong pumunta sila sa akin sa baba. Wala talaga, Papa Jack. Wala. Dinalungkot ako. Nagsumbong pa sila sa probinsya sa tatay ko na pinalayas ko po.
May pinalayas ba akong 15 days sila sa taas nakatira? Di pinagtulungan ngayon ako ng mga kapatid ko, tatay ko. Totoo naman pinalayas mo. Totoo naman Hindi yun. hindi po. Sila po ang kusang umalis. Wala akong mens na umalis Hindi, kayo. teka lang. lumayas kayo. Wait, ate. Kasi ang pinag-uusapan dito, ate, kung pinaalis mo sila. Totoong pinaalis mo sila. Opo. Oo. So, wag mo i-deny yung part na yun. Ngayon, wait lang, ate, ha? Kasi pangit kasi pag i-deny mo, pinaalis mo talaga sila. Ikaw nagsabi sa akin. Oo, wag mo sabihin na hindi mo pinaalis. Kasi pinaalis mo sila. Tama, mali? Tama po. Oo, pinaalis mo sila. Yun nga lang, siguro nung nagkwento sila sa kamag-anak mo, hindi nila sinabi kung ano ang punot dulo. Opo. Pero pinaalis mo. Opo, pinaalis ko. Ganun talaga po, Papa Jack. Kung mo sabihin na hindi ko po pinaalis sa galit ko lang, pinaalis mo pa rin. Opo, kasi pag nagagalit, alam nila, pag nagalit ako, wala na. Pag nasabi ko na yung okay na ako. Kasi simula nung buntis ako hanggang mga anak ako, 9 months na po yung baby ko ngayon. Yung ayokong mabinat, ma-stress ako dahil sa kanila, dahil lagi na lang paulit-ulit. Yun po, umalis sila po sa bahay, hindi man lang kami nagkausap, hanggang ngayon po. Hanggang ngayon wala pa rin sila dyan. Wala pa po. Tapos yung isa po, kahit hindi kami nag-uusap, sinabihan ko yung kaibigan ko na ipasok ng trabaho para may trabaho sila kung sakaling At Ilang taon na yung dalawang yung kambal? Magna-19 na po sa November. Ano tanong mo? Ayun po, Papa Jack, ano pong gagawin ko sa kanila? Kasi nga po, ako yung ate nila, kapatid ko sila. Hindi ko naman sila, pero yun nga, umalis sila sa bahay kasi nga hindi kami magkasundo at saka gusto ko nga matuto sila. Ayun, yun po. Naguguluhan po ako ngayon kasi po ayaw naman nilang umuwi ng probinsya. Pag pauwiin ko sila, ayun. Tanong ko po kung ano pong gagawin ko sa kanila. Sige. Yun na ba yun? Opo. Hindi ba? Hindi ako nakikinig. Hindi, ganito Una-una, huwag natin gawing big deal na ang magkakamag-anak ay nag-aaway-aaway. Normal kasi yan mag-aaway-aaway. Lalo magkakapatid, di ba? Tama, mali. Tama po. Pride na yan. Kasi madalas, malakas ang loob natin makapag-away sa kapatid, lalo't kapatid. Kasi alam natin na hindi pwedeng itapon ng kapatid. Gaano man kahaba, gaano man kahaba maging away ninyo, alam nila, di ba, na hindi niyo pa pwedeng kaligtaang magkapatid kayo kahit mabot na matagal. Kaya minsan komportable tayo makapagmatigasan kasi alam natin, minsan it only takes one person para ma-bridge yung ano man ang gap meron kayong dalawa ngayon. Ayun po. Kasi ang tanong mo sa akin dito ngayon, anong gagawin mo, di ba? Opo, kasi madali lang naman natin ang gagawin mo dito. Di ba? Kausapin mo na sila. Ayun nga po, Papa Jack, nagtampo po ako sa kanila. Nung dito sila sa puder ko, lahat sinakripisyo ko para sa kanila. Kahit wala kaming makain nung nag-aaral sila, hirap na hirap kami. Yung asawa ko, gagraduate na lang sila. Wala kaming lahat walang pera, ibayad sa nila. Alam mo, ate, ganito alam ko naman na nung kinuha mo sila sa probinsya, malinis ang hangarin mo. You wanted to help them. Tama. Kaya lang, iba kasi pagka mag-aanak, yung pagkakabanggit mo niya na, Papa Jack, nung pinagmalasakitan ko sila, kung bumili ng pagkain nila, nagsakripisyo kami. Kahit sabihin natin na kinikwento mo lang sa akin yan, ang dating sa kanila, nanunumbat ka. Hindi po, stop, wait. See? That's my point. Kahit sabihin mo sa akin hindi, alam ko hindi ka nanunumbat. Naiintindihan kita. Kinikwento mo lang sa akin, tama? Opo. Kung ano yung ginawa for them. At malamang, ate, ganyan ka rin magsalita sa kanila. Because you want them to realize, ate, kung ano yung part na give up mo para sa kanila. Just to take care of them. Tama, mali? Opo. Okay? Now, my point is, sa kanila, kahit anong sabihin mo, kahit sabihin mong concerned ka lang naman, sinabi mo lang para alam nila. Ang dating sa kanila kasi niyan, nagmumbat ka. Yun ang dating niyan. Maintindihan kita, ate. Maliwanag naman na kinupkup mo sila. Hindi naman talaga obligasyon ng ate, di ba, na bahayin ng kapatid. Tama? Opo. But then again, on the other hand, sa kanila, kasi nasabi mo yung bagay na yan, ate, nung nagkakatampuhan na kayo. Kahit sabihin mo naman, malinis yung hangarin mo, gusto mo lang malaman nila, gusto mo lang ng iparating sa kanila na
hindi ka naman galit talaga. Kung nagagalit ka, para sa kanila lang din naman, kabutihan Opo. nila. Hindi nila maintindihan sa ganung aspeto yan. Maintindihan nila yan at ang magiging dating sa kanila niya, nanunumbat ka. Kahit hindi. Well, you are 33 years old and they're 19. Opo. Hindi naman sila exempted dati sa pagkakaroon ng common sense. Ano? 19 nga po eh. wait lang. 19 Lagi sila, na stoy! adjust sa kanila. Wait. Ay nako. Sinasabi ako, umigil ka ha, may Sorry po, Papa kasalita. Jack, sorry po. Diba? Ang pinupunto ko sa ate, 19 na yan. Yung mga yan, hindi na bata yan. Okay? Matatanda na yung mga yan. Pare-pares na kayo hindi minors. Pero ikaw ang tumawag sa akin. Opo. Maliwanag na gusto mo itong maayos. Opo. At huwag tayo magplastikan. Alam mo kung paano ito aayusin. Opo. Alright? Alam mo kung paano ito aayusin. Alright? Opo. Alam mo kung paano ito matutuldukan yung hidwaan ninyo, magkakapatid, yung away ninyo. Imposibleng hindi mo alam. Tama ako, mali? Tama po. So gumawa ka na ng paraan. Ikaw na makipag-usap sa kanila. Kasi lalaki, lalalim lalo yan eh. Alam ko ate na ang iniisip mo sa ngayon, bakit ako lalapit? Ako na nga ito nag-alaga, ako ito nagpa-aral, ako ito nagpatira, ako kumupkop, wala naman silang tirahan kung hindi dahil sa akin, bla bla bla. Naintindihan kita. Pero maliwanag naman bilang ate, gusto mo na ito maayos. Tama, mali? Opo, ayaw din naman nilang pumunta sa bahay, Papa Jack eh. Kahit alam nila eh. Hindi kasi nga akala nila galit ka. Pag ikaw na yung mag-text sa kanila, baba kayo dito, kakain na. Mag-usap tayo. Tapos ako maghugas ng plato. Di ba? Ayun po, Papa Jack. Eh, ngayon, hindi ko alam kung saan sila nakatira. Eh, doon yata banda sa Libertad. Levertad, bago yan ha. Libertad po, Libertad. Gusto ko marating yan, para social yan eh. Ayun. Alam ko nakikinig yun sila sa'yo eh, lagi. Kung nakikinig sila atin ngayon, at alam ko naman natin na inaagapan mo rin yung impression na kamag-anak mo sa'yo. Tama? Opo. Kasi syempre, ikaw magiging masama. Opo. Baka nga ngayon natin na pagbibintangan ka ng masama ugali. Ayun nga po eh. Pinagbinta. Lahat na nakamag-anak ko sa Davao, nagagalit na sa akin dahil pinabayaan ko raw yung mga kapatid ko. Yun ang magiging dating niya natin. Daw. Kaya nga ang payo ko sa'yo ate, wala namang point, wala namang kikita ng 1 million pag tulad kayo nag-away. Wala namang makikinabang dito ng ate, wala namang financial gain, kahit anong gain, wala naman dito, maliban baka weight gain. Ayoko niyan. Tatay Stress ko mo. kasi, anak-anak eh, hindi kaya. Ako rin ang... Alam mo, minsan may kasama ka na ugali. Yung mga ganyang katabil na dila ate, huwag mong sabihin sa akin ate na gusto mo lang mapabuti sila. Kasi kung ganyan ka kasakit magsalita, naiintindihan ko ba't sila umalis. Tingnan mo kung paano ka magsalita. Tatay ko kasi anak-anak eh. Tarantado ka pala eh. Ikaw pala tong gago ngayon eh. Tingnan mo kung paano ka magsalita. Ay, sorry po. Di ba? Huwag ka mag-sorry sa akin ate. I'm trying to read between the lines. Kung ganyan ka pala magsalita ate, normal palang aalis yung kapatid mo. Hayop ka pala magsalita eh. Nasakta mo pa yung isa. Kasi po Papa Jack, Hindi pa rin tama yung sinabi mo. Kung pangaturan na baka Nako talaga. pinapagalitan ako ng tatay ko. Hindi, wait lang, wait. Naiintindihan mo ba yung sinabi mo sa akin na alam mong mali? Pinapakaturan mo ba para maging tama? Kasi nabubusit ako sa'yo. Aray ko, ang sakit po. Di ba? Opo. Ano sabi mo sa kanina? Yung tatay ko, anak-anak, hindi kayang ano? Opo. Ano yung tatay mo? Anong sakit niya ngayon? Ano po, kasi na-disgrasya po sila ng mama ko. Oh. Mama ko namatay, siya yung Okay. nabuhay. Okay. So hindi niya ginusto, di ba? Hindi niya kayo maghanap buhay, tama? Opo. Oo, tapos ganyan ka magsalita. Ha? Baka nga masama talaga ugali mo. Hindi mo naiisip yon? Alam ko po, may Diba? Hindi mo ba pagkakamali po naiisip? ako sa kanila. Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit sa isang tatay na walang magawa para sa mga anak kung meron siyang kayang gawin sana? Tapos ganyan ka magsalita sa kanya ngayon on air? Baka kaya umalis yung kapatid mo ate kasi ganyan kang ate. Gusto mo nga tumulong pero bastos naman yung bibig mo sa kanila. Ay, ang sakit. Tignan mo kung paano magsalita.
Yung tatay ko kasi anak-anak ni sira ulo ka pala eh. Kasi Papa Jack, inuna pa niyang mag-asawa ulit eh. Hindi niya inuna mag-asawa ulit ate, di ba? That's not the point. Alam mo, hindi ko na makilala ninyo. Di ba? Pero you are the one who said, ikaw ang nag-volunteer to take care, di ba, yung dalawang kapatid mo. Opo. Oh, anong reklamo mo ngayon? Ikaw pala nag-volunteer. Ayun po, Ha? sana po, magkaayos kami. Oh, sorry ka man sa tatay mo, dali. Sorry, Papa. I love you. Nahirapan lang po talaga ako sa mga kapatid ko. Hindi ko kaya na bubuluhan ako. Sorry po, Papa. Yung dalawang kapatid mo, ano mensahe mo sa kanila? Lali. Lali ko na. Kasi po, kambal po, Papa Jack. Sila at saka sila. Ganda yan, tuloy. Saan man kayo ngayon, mag-iingat kayo lagi. Huwag kayong malis ng bahay paggabi. Kasi alam nyo na, naiyak na ako. Maraming masasama sa labas. Angeli, wag mong pagodin yung sarili mo sa pagtatrabaho. Kumain ka. Magpahinga ka din pag may time. Mag-ingat ka lagi. Huwag kang sumasama sa mga kaibigan mong mga inom. Pagkatrabaho, uwi. Ala. Ikaw din. Yung in-applyan mo, sana matanggap ka, kaso hindi ka naman nag-ayos eh. Mag-ingat ka din lagi. Bantayan mo si Angeli. Wala na. Kayo, hindi kayo nakinig. Ako na. Alam ko may pagkakamali ako sa inyo. Patawarin nyo rin ako. Kasi alam nyo naman na may baby ako. May mga anak pa ako. Ako kulit. Diyan pa kayo. Ako ulit din. Kukulitan na lang tayo. Sorry. Sorry sa mga nagawa ko sa inyo. Yan lang po, Papa Jack. Hello po. Alam mo ang tawag dyan natin? The way you take care of them? Ang tawag dyan, tough love. Yung mga taong ganyan natin. Masakit, matigas, ugali, but deep inside, di ba, is a very, very soft core. And that's what you have. Sometimes, kayo yung mga taong prone sa misinterpretation. Ikaw hindi mo ng tao natin na kahit mabuting intention, di ba, you are being misunderstood. Tama? Oo, kasi minsan nasa pagkasalita yan, especially pag yung ate, yung napagkasalitaan mo sensitibo. 'Di ba?
Opo. And ang hirap niyan sa kanilang tanggapin kasi pagkatao nila yung tinamaan eh. Tama. Opo. Yung mga taong ganyan, I can completely relate sa problema kasi ako man ganyan ako sa mga kapatid ko. Tough love ako ate, sa kanila. Oh. Pero hindi ako nagsasalita ng masakit. Diba? But I'm tough on them. And diba, there's a good intention behind it. It's just that sometimes, sa ganyang attitude mo ate, hindi nila makita, diba, na you just want them to be in a better place. You want them to have a better future. Diba? Opo. And sometimes, they will realize ate, yung wisdom mo kapag nahihirapan na sila. Tama? Opo. Pwede namang antayin mo na mahirapan sila. Pwede namang antayin mo ate na they will learn the lesson ate, the difficult way. Pwede naman. Pero syempre tumawag ka na sa akin eh. Maliwanag na sa usapan natin. You want to fix things already. Opo. Mali. Tama po. Huwag na natin patagalin pa. Ayusin na natin. Tama? Opo. Huwag na natin ngayaan pa na na lumala pa ito. Hindi naman, I'm sure, di ba, kaya na nilang buhayin sarili nila, wala na sila dyan eh. Opo. Di ba? Pero at least magkakapatid kayo. Ayun nga po, Papa Jack. Wala eh, ganyan oh. Alam mo ate, ugali ng magkakapatid yan. Love-hate relationships talaga magkakapatid. Alam kasi nyo, alam mo na hindi mo sila kaya itapon. Alam din nila, aware din yung dalawang yan, kahit ano mangyari, magkakapatid kayo, hindi mo sila kaya tiisin. Opo. Nagigets ko eh. Naiintindihan ko ate yung kagustuhan mo na maging maayos sila. And you miss them. Opo. Ba yung katotohanan na alam mo na pag nagbati-bati ka, sasakit naman ulo mo sa kanila. Tama? Opo. Pero yun yung tipong sakit ng ulo na gusto natin bilang pamilya naman kayo. Tama? Opo. At mag-uumpisa yan natin kapag may nag-reach out tumawag ka na sa akin, maliwanag, gusto mo na ayusin to. Opo. Hindi, ikaw na mag-umpisa, huwag mo na ngayon lumalim pa yan. Opo. Alright? Opo. Kaya, tsaka huwag niyo munang pansinin yung sinasabi ng iba, yung mga kamag-anak niyo doon sa Davao. Di ba? Opo. Ihuli niyo muna yan. Okay? Opo. Sa tatay mo, mag-sorry ka. Huwag mong gagawin yan ha, yung ganun. Opo. Pagkasalta sa tatay mo ha. Opo. dali. Papa, sorry pa. Naano lang kasi ako kasi sobrang nahirapan ako sa mga kapatid ko. Simula nung nawala si mama, malungkot ako sa mga bata. Ako na lahat. Okay lang yun. Naintindihan kita pa. Alam ko naman na okay yung mga bata, masaya sila, huwag kang mag-alala pa. Nakikinig ka man ngayon, nag-iingat ka dyan, nag-aak sa sarili mo, mahal ka namin. Love you pa. You feel better? Opo. Sige ha. Ano na lang, May? Opo. Mag-ano ka na lang ha. Mag-reach out ka sa mga kapatid mo, text mo sila. I'm sure Facebook friends pa rin naman kayo. Opo. Minsan, alam mo, kung sino yung meron sa buhay, mas mag-ingat kayo sa pagkasalita. Opo. Because you can be easily misinterpreted. Di ba? Opo. Walang pinagkaiba ito. Ito ang perfect direct example niyan mga kaibigan. Pansinin niyo ito sa kalsada. Halimbawa, may jeep na nagkasakay ng pasahero sa gitna ng daan. Binusinahan na nakakotse. Ang tingin ng lahat sa nakakotse, sungot. Diba? Kapag binusinahan mo yung nagkasakay, kasi nakakabala nga naman gitna ng daan. Pero hindi natin naiisip, tama yung nakakotse. Pero mahilig kasi tayo maawa eh. Kawawa na yung pasahero lang sa gitna ng daan, sumasakay, binubusinahan. Diba? Opo. Kung sino mas maganda ang kotse, ganyan yan eh. Diba? Minsan, tayo mga pinimangmang tayo sa ganyang bagay. Diba? We love trying to take the sides of the underdogs. Kahit mali. Kasi sa mga kamag-anak mo, kakampihan nila talaga yung kapatid mo kasi sila yung walang-wala. Diba? Opo. Ikaw yung meron. Ganon yun eh. Kaya, ikaw na mag-reach out. Huwag mo na hayaan lumaki pa yan.
Okay? Opo. Sige, salamat sa pagtawag ha. Thank you, Papa Jack. Regards sa iyong asawa tsaka sa ihalik mo ako sa iyong mga anak ha. Opo. Alright, sige, salamat. po. Bye-bye. Bye-bye po. Our first caller, mga kaibigan, well, technically our second caller, si May ng Mandaluyong. Buti nakalabas siya. Ginibi, yan. Pwede mapikot. Alright mga kaibigan, it's been a while since I played this song, the music of South Border. Ganda nito mga kaibigan. Rainbow, here we go. Oras mga kaibigan, sa buong Kapuluan, we have 20 more before midnight. Thursday, maligayang pakikinig po mga kaibigan sa lahat ng mga nangangarap na sana manalo sila mga kaibigan ng all-expense paid trip sa Manila, Tagaytay, Cagayan de Oro, Baguio, Ilocos, Palawan, Bohol at Boracay. Ito po yung handog sa atin ng TNT. Basta, wait for further announcement. Maligayang bati mga kaibigan sa mga nakahandabay sa atin, lalo na yung mga nagta-drive ngayon. Hello po sa inyo lahat. Yung mga papakarga sa Shell gasoline station, hello po sa inyo. Namimigay po ang Shell ng libreng load. Oo nga mga kaibigan ha. With every 1,000 worth of Shell V-Power Nitro Plus or at least 1,500 worth of Shell fuel save gasoline or 2,000 worth of Shell fuel save diesel, you can get a free prepaid or postpaid perks from your chosen telco mga kaibigan. So pag nagpakarga kayo dyan, itanong nyo kung yung Shell station na yan ay participating outlet yan sa promo na ito ha. With every 1,000 of worth of Shell V-Power or at least 1,500 worth of Shell fuel save gasoline or 2,500 worth of Shell fuel save diesel mga kaibigan, magtanong kayo, baka kasama kayo sa pwede mabigyan ng load. Ayan, postpaid or prepaid yan sa inyong chosen network or telco. So drive down to the nearest Shell station and choose Shell. See flyers for more details. Promo valid until July 31, 2016 at participating Shell stations for ADIFT EBS PD permit numbers 3666 series of 2016. Hello po sa lahat ng mga Shell stations na nakaantabay sa atin. Maligayang bati po. Si Alvin ng Kalinta nasa kabilang line. Hello. Hello? Ay, maingay. Walang gabi, Papa Jack. Magandang gabi, Alvin. Kamusta? Okay lang, ikaw. Uy, salamat sa pagtatanong. Okay sana. Kaya lang, Tumawag-tawag ka pa, nagtanong ka pa. kailan tayo eh. Now I'm better. Ano ba yun? Alvin, Yes, ilan taong ka na, Paps? 30. 30. Anong ginagawa sa buhay? Isa akong company driver. Company driver. Yes. Ano ang dinadrive mo? Ano ba? SUV, sedan, elf, truck, ano? SUV. SUV. Okay. At naka-duty ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na po. Nasa bahay ka na? Yes. Or may asawa na ba si Alvin? Ano po? Okay lang. Okay lang. May asawa ka na ba? Wala pa po. Wala pa. Single. Single. May nililigawan. Naghahanap ng forever. Naghahanap ng Forever. forever. So siya? Talaga? Yes. At naghahanap ka ba Kaya ng... lang- Kaya wala yatang mahanap na forever. Bawal. So naghahanap ka ng forever sa akin. Ano ako, bugaw? Hindi naman. Hingi lang ng konting advice. Advice. O sige, kwentuhan mo ko. Kasi meron akong nakilalang babae last January 16, 2016. Tapos, siguro ng pagkakakita ko sa kanya, parang nalabat percent ako. Etong January lang na to. Yes, Papa. Okay. This January lang. And that time kasi pumunta kami ng Mount Pulag. Mount Pulag. Hiking ka ba? Nag-hike ka? Hindi naman nagkataon lang na yung boss ko nag-trip sa Mount Pulag, so sumama ako tapos sinama siya ng ka-office mate ko. Okay.
So, ayun, parang nalabat perfect ako. Yan. Anong trabaho niya ate? Siya ba ay office, kasi ba company driver ka o siya ba ay nagkatrabaho sa company yung pinagmamanihuan mo? Dati hindi. Kasi kaibigan lang siya nung ka-office mate ko. Ngayon, ngayon ka-work mo na siya. Ngayon ka-work ko na siya. Yun na. Yun na. Diba? So, yun, nalabat perfect ako. Tapos, naging mag-best friend kami. Naging mag-best friend kayo. Ibig sabihin, na-discard mo maging malapit kayo. Yes. Hindi. Siyempre, yung mga ka-office mate ko, siyempre, nagtataka din sila. So, kasi, bakit sa maikling panahon, naging mag-best friend agad kami. So, yun. Hanggang sa naging mag-best friend nga talaga kami. Okay. Hanggang sa in love ako sa kanya. Okay. Which is, bawal naman dapat, di ba? Hindi ko alam kung bawal talaga dapat. Hindi, kasi that time na naging mag-best friend kami, gumawa kami ng rules. So, Joke nyo lang yan, yung bawal ma-fall yan. Yes, number one rules yung bawal may love. Nung time, ganda mga kaibigan, sa mga tao nagsabihan na, bawal ma-fall ibig sabihin yan, doon kayo papunta. Kasi bakit ka gagawa ng rules at babanggitin nyo yung bawal ma-fall kung alam nyo yun, di ba? Walang possibility o hindi mo iisip na ma-fall ka sa taong yun. Okay. Huwag mo nang plastikin pa si Papa Jack. Alam mo yan. Hindi. So sinabi mo sa... Yes, kaya nga diba, love at first sight ako. So... Sino nagbigay ng rule? Siya ba ikaw? Ako. Ang tibay ng mukha mo, ikaw ba nagbigay ng rule? Ikaw nga ito unang na-inlove sa kanya, Hindi kasi ganito yun, Papa Jack. Kaya na sinabi kong, kaya na gumawa ako ng rules. Alam naman niya kasi na hindi lang isang kaibigan or isang best friend yung turing ko sa kanya. Teka lang, paano mo nasabi sa akin best friends kayo? Anong meron? Hindi, parang ganun lang yung naging namin best friend lang. Gusto mong kumbaga gusto mo lang tawagin mag best friend kayo? Yes. Alam ba niya na yun ang turingan ninyo? O sa'yo lang galing yan? Hindi niya. Hindi, alam niya na ganun yung turingan namin mag-best friend. Pero alam din niya na hindi lang mag-best friend yung gusto ko sa kanya. Okay, tapos gumawa ka pa ng rules na? Yes. Na which is pumayag naman siya sa mga ganun rules. So, ganda, dalawa kayo nagplastikan, ganda. So ganun na lang, ang tawag dito, ang hinangaan ko lang kasi sa kanya, kahit na alam niya na hindi lang best friend yung turing ko sa kanya or mas gusto ko sa kanya, never niya ako iniwan. Hindi niya ako iniwasan, hindi niya ako, basta hindi niya ako iniwasan. So, mas lala ako na-inlove tuloy sa kanya. Yan. Then, you are breaking the rule, yan. Yes, we break the rules. We broke the rules. Then, naging kayo ba? Naging kayo? Hindi naging kami. Pero, may time kasi na may something na nangyayari. Pero hindi involved yung sex. Ay, okay, sorry. Ayun naman talaga ang inaasahan ko Yung walang ganun. Walang ganun. Kasi ano yung nangyayari? Na kasi mahal ko siya, di ba? Oh. So, ayoko nang parang may mangyayari sa amin na hindi kami. Ano yung nabanggit mo kanina na may nangyayari? Ano yun? Hindi, ibig sabihin may nangyayari na nagtatabi kami matulog minsan. Bakit kayo nagtatabi matulog? Asan kayo? Kasi nga best friend kami, di ba? Tumigil ka, huwag tigilan mo yung kakasabi ng best friend sa akin. Bakit kayo magkatabi natutulog? Kasi nagkakataon lang siguro. Nasaan kayo? Saan galing? Niyayaw mo ba siya na magtabi kayo? Paano? Hindi, one time kasi galing ng province. Pumunta kami ng province. Okay. So, nakitulog kami stay kami dun sa isang office mate namin. Okay. So, doon kami natulog. At magkatabi kayo natulog? Yes. Alright. And then, yun nga, yung siyempre, hindi mo naman may iwasan na
o magkan ka kahit minsan, di ba? Yung yumakap ka. Hindi ko alam, brad, pero ako naiiwasan ko yan. Huwag mong sabihin na, pare-parehas tayo ng pagkatao, pero naiintindihan lang kita, ha? Hindi kasi, di ba, alam naman niya na hindi lang best friend yung turing ko sa kanya. So Yumaya ka pa sa kanya. yes, yumaya ka pa sa kanya. Okay. And then, So sa madaling sabi, Brad, wait lang. Sa madaling sabi, eto, maging honest ka sa akin, ha? Hindi, okay lang. Ano yan, sir? Ano Sa, pa ba? sa madaling sabi, kung nagkataon lang sana na walang ibang tao, ay hindi lang yakapan nangyari. Tama ba? Hindi rin siguro kasi syempre hindi naman may mangyari sa amin na hindi kami. Pero feeling ko sabi mo lang yan kasi marami kayong katabi. Hindi talaga seryoso. Ayoko may mangyari sa amin na hindi kami. Well, ayoko maniwala sa'yo. Kasi unang-una, sorry mga kaibigan Alvin, unang-una sa lahat, you've broken the rules. Ikaw nga nagsabi, di ba, na mag-best friend lang kayo kuno. Tama? Bawal ma-fall, pero nagyayakap ka sa kanya. I mean, I'm sure mga kaibigan, it's safe to assume na kung wala kayong mga katabi na natulog at kung exclusive ang kwarto sa inyong dalawa, I'm sure it's more than that. Pag yumayakap mo ba sa kanya, nagpapayakap ba siya? Oo. Gusto ka rin. Oh my God! Buti na lang babae lalaki kasi ako kami ng best friend ko lalaki ang parehas eh. Ano ba yan? Hindi ako makayakap sa kanya. Hindi. Kasi hindi naman may time na kasi na magkatabi talaga kami sa isang kwarto pero wala talaga nangyari. Ba't ba defensive ka sa part na yan? Wala mo sasabi. Ulit-ulit ka. Hindi kasi tapos Teka lang, para magkaliwanagan, nag-kiss na ba kayo? ano? Diba nabingyo? Pero narinig yan. Actually, alam ko na yung sagot. Pag ganyan na tanong mga kaibigan, at alam mo narinig, wait lang. Alam mo na yung sagot, sige yun na yun. Diba? Alam mo na yun. Kasi alam ko naman yung sagot, di ba? Pag ganyan na kausap mo mga kaibigan, alam mo meron. Nag-kiss na kayo, no? Ano yan? Kita mo? Isa pang arte, ngating kita sa mukha. Isa pa. Nag-kiss na ba kayo? Hindi. Hinalik ako, nag-kiss kami pero smack lang. Mga kaibigan, meron pong caller po sa live radio po ngayong gabi. Ang pangalan po ng caller nito ay tawagin natin sa pangalang Alvin. Hindi, smack lang. Napaka-plastic po ng caller na ito. Mga kaibigan, pindutin na po ang botong tinatawag plastic alert. Grabe show. Totoo naman Grabe show, Papa niya ko. Aba! Ang ating caller mga kaibigan na ngatwiran pa. Kuwang-kuwa po ng camera. Ayun po. Nasasaktan na nga ako eh. Nagyayakap po ang ating caller mga kaibigan ng wala namang relasyon. Hindi kasi Tapos? nagtaka lang ako kasi bakit? Saan mo siya kinis? Lips? Siyempre, smack nga eh. Mga kaibigan, ayun po sa ating caller. Abay, siyempre daw sa lips. Grabe siya oh. Grabe. Hindi kasi nagtataka lang ako kasi siyempre mag-best friend kami. Brad, tigilan mo na yung kakaulit na mag-best friend kayo kasi nga, hindi naman totoo yan, ha? Munang ipangalandakan pa, If anything, Brad, sige, magka-flirt sige. kayo. Sige, ganun. Hindi kayo mag-best friend, magka-flirt kayo. Pagalitan mo nga ako. Ayoko, pagod ako ngayon. Pagod ako, galing ako meetings maghapon. Hindi, ganito lang, papaliwanag ko lang. So, siyempre, hindi. Kasi pag sinabi ko mag-best friend, magagalit ka na naman. Hindi kasi ganito. So, siyempre, di ba, huwag ka nang magalit ha. Parang, different yung turingan namin mag-best friend, di ba? So, dumadating yung point na yung mga nasitik from my office mate. So, minsan, pinaparating pa. Yung mag-best friend yung turingan namin. Hello, Papa Jat. Sige lang. So, yun nga, di ba, pinaparating ko sa kanya. So, every time na pinaparating ko sa kanya, alam ko puntos yun.
Bakit di mo sabihin sa kanya? Hindi, parating ko lang sa kanya yung mga naririnig ko na sinasabi ng mga ka-office mate ko tungkol sa kanya. So, then one time na dumating time na may nangyari, tapos pinarating ko sa kanya, hindi ko alam yung kinalapasan ng pagkakasabi ko, tapos bigla na lang siya nagalit. Bigla na lang niya akong iniwasan. Bigla na lang siya nagalit sa akin. So, yun, gusto ko lang sanang malaman sa kanya, pero parang ayaw naman niya yata sabihin. Na ano? Gusto ko lang sana malaman yung dahilan kung bakit bigla na lang siya nagalit, saka bigla na lang niya akong iniwasan. Teka lang. Ano ba yung pinarating mo sa mga kaibigan ninyo? One time kasi, kasi may kotse siya. So, nasa company kami, sa construction kasi kami, sa Laguardia Construction and Design sa LC. Wow, talaga sinabi mo yung pong pangalan, Brad, ha? Tuloy mo, huwag mo na ulitin, bawal. Okay. So, yun nga, one time kasi hinihiram yung battery ng kotse niya. Sabi ko, wag mo pahiram kasi baka hindi kayanin na paandarin yung isang sasakyan, hihina yung battery mo. Pang si-series. Pang si-series. Ano ba yung So, teka lang ha, wait lang, matanong ko lang ha. Ano ba yung si-series? Anong sasakyan? Backhoe. Backhoe! Oo. Ang gagamitin pang series, kotse. Yung battery ng kotse. Malamang hindi. Backhoe yan, Brad. Magkasama kasi kami that time nung tumawag din sa office mate namin na ihiramin yung battery ng kotse niya. So, sinabi ko sa kanya na huwag mong pahiram kasi baka humina yung battery mo. Yung kotse mo naman ang hindi umandar. Oo. O, diba? So, nung magkasama kami, umuwi galing Fairview, papunta ng Cavite, which is susunduin ko sana siya that time gamit yung kotse niya. Bakit mo dala yung kotse niya? Hindi, actually galing kasi ako ng Pangasinan noon. Tapos siya nasa Fairview. So may communication kami na susunduin ko siya sa Fairview. Pero biglang nag-text yata yung mami niya na yung kotse niya is na-drain yung battery. So ginamit pa rin na pang start na Hindi na. Nakalimutan lang siguro naka-hazard kaya nag-drain yung battery. Mga ilang araw naka-hazard? Actually, oras lang kasi that time kasi nasa yung mami niya ata saka yung kuya niya nasa isang mall nag-grocery. Galing ha? So, from Pangasinan, tapos siya nasa Fairview, may communication kami na yun nga, susundin ko sana siya, di ba? So, hindi natuloy yun kasi nga, nag-drain yung battery ng kotse niya. So, nagkita na lang kami sa Pasay para magsabay kami umuwi from Cavite. So, yun nga, after namin makarating ng Cavite, pumunta ako sa bahay nila para kumain. Welcome ka sa kanila. Yes, welcome ako sa kanila. Tapos, yun nga. Kung mahal mo siya, hindi ka na mahal. Hoy, wag kang makialam dyan! Pag ako talaga nangangat-ngating ko kayo everyone. Hindi ba yung alam yan? Hindi, so habang kumakain kami, para malinaw lang, habang kumakain kami, napag-usapan namin yung kotse niya. Baka naman nag-drain lang yung battery. Try kaya natin i-series dun sa kotse ng kuya mo. So, nag-series kami sa kotse ng kuya niya, umandar. So battery nga. Battery nga. So, ang dating nito, ang pinag-uusapan pala dito, Brad, ay engine support pala ito. Yung parang road assistance, 24-hour road assistance by your favorite car dealer near you. Yung daw? Sige, tapos. Then, yun nga. So,
Di ba sabi mo kanina, ano ba yung reason, ano yung dahilan na pinarating ko dun sa kanya, di ba? Oo, sige Kaya lang. kinito ko para. Okay lang naman, nagigets ko naman. So, yun nga. Then, nalaman ngayon ng office mate ko na nung gabing yun, tinulungan ko siya na tanda rin yung kotse niya, na-series yung battery ng kotse niya. So, nalaman ngayon ng office mate ko. Sinabi sa akin na, bakit tinulungan mo siya? Dapat pinabayaan mo na. Ano na ang pakialam ng office mates mo kung tumulong? Lang. Tapos yun nga, di ba sinabi niya sa akin na ganun, dapat pinabayaan mo na lang. Nung inihiram natin yung battery niya, ayaw niyang pahiram. Freak out! So, yun. So, syempre, pinarating ko sa kanya yun. Yun nga, after ko pinarating sa kanya yun, bigla na lang siyang nag-alit siya umiwas. So, hindi ko alam kung tama ba na pinarating ko sa kanya yun or hindi. Bakit sa'yo nagalit? Ano yan? Bakit sa'yo siya nagalit? Wait lang ha. Alvin! Yes. Pakisabi sa mga tao dyan, isa bang kulit, bababaan kita. Wait lang, sasabihin ko. Uy po, hindi mo manuan, hindi mo wala ka pigil. Okay na. Ano language yun? Pangasinan, Panggalatok. Labir ka na labir, sabi. Labir ka na labir. Labir iraraman eh. Ay na tao, nyak, tapos? Taga Pangasinan ka ba? I am from Alcala, Pangasinan. Ilocano. Wan manang daktal kita bungaw dyan nga balay. Tapos, dali mo na yung kwento. Tapos? Kasi malago kasi siya, malago. So, magkwento ka na. So, yun nga. So, parang nagtatalo sa isip ko ngayon kung tama ba na pinarating ko sa kanya yun o hindi. Kasi after kong pinarating sa kanya yun, bigla na nga lang siya parang umiwas. Tapos, ayun nga, hanggang ngayon, iniwasan pa rin niya ako. Tapos, kanina lang, kanina lang talaga. Kanina lang. Pupunta ako sa bahay nila para kausapin siya. Miyak ka ba? Hindi, joke lang. Kanina lang talaga. Pumunta ako sa bahay nila para kausapin siya para malaman sana yung rason, yung dahilan niya kung bakit bigla na lang siyang nagalit, bigla na lang niya akong iniiwasan. So, sabi niya sa akin, ayaw niya na ako maging kaibigan. Pagkasabi niya sa akin ng ganun, sabi ko, bakit? Anong rason mo? Anong dahilan mo? Sabi niya, wala. Basta ayaw na ako na maging kaibigan. Kasi hindi naman dapat eh. Lumalala na kasi yung sitwasyon. Anong lumalala? Hindi ko rin alam eh. Basta yun yung pagkakasabi niya eh. Wala naman akong alam na lumalala. Brad, wait lang, ganito ano? Okay, wait lang, ganito ano? I mean, honestly, Alvin, hindi ko naman alam paano nangyari ito, pero kung hulaan ko lang ang lahat na nangyari, kasi there's just so much trouble and hassle sa part niya, di ba? Nang hindi naman ikaw jowa. I mean, etong ganito mga problema, masarap ito maging problema pag jowa mo yung taong sangkot, hindi ka jowa eh. Okay, wait! Stop! Ang punto ko lang, Brad, hindi kaya inaantay niya that you do something to take your whatever you guys share into the next level, Brad? Kasi baka may inaantay niya maging kayo na lang. Nagpapahalik na, malamang gusto niya yan, maging kayo na. Diba? Hindi kasi last time na magkatabi kami, nagsabi ako ng I love you sa kanya. Pero hindi sa pangalan niya. Nagsabi ako ng I love you, best friend. Tarawan ka pala eh. After kong sinabi yun, tumango lang siya ng tumango. Siguro ang pagkakamali ko lang dun, hindi ko tinanong kung ano ibig sabihin ng pagtango niya. Brad, wait lang ha. I think you're being very insensitive here. Diba? I think you're being very insensitive here.
Oo. Kasi unang-una sa lahat, Brad, you like the girl. Tama? Yes. Sa inyong dalawa, you were the first one na nakaramdam ng admiration towards her. Tama, mali? Tama. At when you said na naging mag-best friends kayo, ibig sabihin kinarir mo yan. Tama, mali? Tama. Oh, hindi ka naman niya kinarir mo siya. Tama? And I'm sure na maging magkatrabaho kayo, Brad, nagpasalamat ka, di ba? Kung sino man ang HR head ninyo. Dahil hinire siya. I'm sure pinag-pray mo yung HR head ninyo. My point is, Brad, di ba? Yung rules, no, na ikaw naman, sa'yo naman ang galing na bawal ma-fall, it's a stupid rule. When you claim to me na mag-best friends kayo, you are just being stupid here. Alam mo yan. Tama, di ba? Ngayon, Brad, with all the things happening sa inyong dalawa, pag ikaw yung babae, hindi ka maiirita. There's just too much trouble involving you. Eh, hindi ka naman niya jowa. Diba? Tapos I love you ka sa kanya and you have the audacity para lagyan ng best friend yung pag I love you mo. And then, sasabihin mo sa akin dito, ayoko na mga mangyari sa amin na hindi kami. Pero sinasamantala mo na siya, nagpapahalik yung babae sa'yo, Brad. Malamang gusto ka niyan. Baka inaantay lang niya maging kayo kaya manligo ka ng tama. Kasi ano nga nang pinahahawakan niya? Diba? Insensitive ka, Brad. Pinapatuloy ka sa bahay nila. Pinapunta ka sa kanila. Kilala ka ng magulang. Alam nila kung ano, diba? Alam ng magulang yung tungkol sa'yo. Alam ng kuya. Ano kayong dalawa? Magka-fubo ka nun? Hindi kasi... Ha? Ang pagpapakilala niya sa akin sa... Pero wala akong pakialam sa pagpapakilala niya sa'yo. Hindi yun ang point dito. Ang point dito, Brad, inaasahan mo ba na sa kanya manggaling? Diba? Para diba, yung chance para maklarify kung magkaano-ano talaga kayo? Because honestly, kung hindi kayo magjowa, hindi rin kayo mag-best friend. Naglalandian kayo, the two of you are flirting with each other. At bilang babae, gusto ba niya yan? Malamang hindi. There's just too much trouble involving you. Pero hindi kanya jowa. Kung umiwas siya, baka naisip niya yun. Anak ng tokwa naman, ang problema ko sa lalaki, hindi ka man jowa to. Pumunta ka sa bahay nila. Opo. And what was the intention? Ba't ka nagpunta sa bahay nila? Para lang... Para sabihin na, oy, best friend tayo, ba't mo ako hindi pinapansin? Hindi, yun nga, para lang sana tanongin kung bakit hindi niya ako... But you are insensitive. Imagine mo, nadichismis na siya sa mga kaopisina mo. Alam mo yan. Yes, nasisismis talaga kami. Oh, nadichismis na kayo. For what? Hindi ko rin kasi maintindihan itong mga ka-office mate namin. Kasi, Brad, wala sa mga ka-office mates mo ang problema. Normal pag-uusapan talaga kayo ng mga yan. hindi kasi di ba? Ang problema dito, Brad, you are enjoying the benefits of you being the guy at mapayag siya na magpahipo, magpayaka, magpahalik sa'yo. But you are, coward enough, diba? Not to take this to the next level or make it right. Itama mo na. Kung magiging kayo. Maliwanag naman gusto ka niya. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Siguro. Bakit? Nagtanong ka na ba? Hindi lang niya siguro masabi. Brad, hindi siya magsasabi, ikaw. Ligawan mo naman yung babae, Brad. Alam mo ang tawag sa'yo? Alam mo ang tawag sa'yo? Ano? Opportunista. Kapag samantala, Grabe show. Hindi naman. wag mo akong pinipiloso po dito, ha? Wag mo akong pinipiloso, baka mamura kita, ha? Hindi ako lang. Yun naman. Hindi, wag mo akong pinipiloso po, ha? Ha? Alam mo kung ano pinag-usapan dito, wag kang gago sa akin.
Naintindihan mo ako? Yes, kapatid. Binest friend mo pero hindi ng pakay mo. Binest friend mo siya kasi Brad, gusto mo siya maka-flirt. Hinahalik-halikan mo, ayaw manligaw ng maayos. Malamang yung girl na fall. Pag natanong ka, umiiwas po siya. Eh, gago ka pala eh. Tayo kayo parehas. It's only a matter of time, Brad. Magiging marupok kayo. Makakalimot kayo. Eh, ano ka ba niya? Ano ka ba niya? Best friend. Tantado. Best friend. Nakuha mo sarili mo. Best friend. Okay naman sa akin kung iwasan niya ako. Gusto ko lang naman kasi malaman, Papa John, yung talagang dahilan niya bakit niya ako iwasan. Ah, wow! Gusto mo lang malaman, di ba? Kung anong dahilan niya, kung ba't siya umiwas, pero wala kang gagawin para ibalik yung dati. Kahit alam mo, Brad, at sinabi ko na sa'yo na baka kasi, Brad, naiirita yan dahil wala ka naman balak maging opisyal kung ano meron kayong dalawa. Brad, nasa iyo mga kamay kung saan pupunta tong relasyon na to. Alam ko naman yun eh, pero kasi sinabi niya na kasi sa akin na ayaw niya ako maging kaibigan. So, ano bang magandang Malamang ayaw ka niya maging kaibigan, pero siguro she wants more than friendship kasi nga ginagawa niya na hindi lang bang magkaibigan eh. Naghahalikan kayo eh. Diba? Sige, pag nagkita kami bukas. Pag nagkita kayo, baka gusto mong puntahan, Brad. Pareho naman kami ng pinapasukan niya. Mag-effort ka naman, Chong. Ligaw mo naman yung tao. Paramdam mo naman sa kanya, Brad. Diba? Na hindi naman siya nagpaka-isutuget lang sa'yo. Isa pa, may sumigaw pa isa, bababa ko to. Diba? Isa pa. Hindi. Nag-effort naman ako eh. Hindi lang... Nag-effort ka nga, Brad. Wala ka namang ginagawa. Para maging official yung meron kayo. Hindi mo nakikita? Gusto ka niya? Magpapahalik pa sa iyan kung ayaw ka niya? Dadaling ka ba niya sa bahay nila kung ayaw niya sa'yo? Hindi naman sa... Oh my God! Meron pong lalaking gago manhid at tarantadong nasa kabilang linya ngayon. Hindi mo alam yon? 30 anyos ka na, hindi mo maramdaman? Ramdam ko naman yun eh. Eh pala naman eh. Dapat, Brad, hindi ka nagtataka kung ganyan sa'yo yan. Natural, she is emotionally vulnerable sa'yo. Ang baho! Hindi naman. Hindi, akin pala na amoy ko, sorry. Ano bang magandang gawin? Brad, pumunta ka sa kanya. Once and for all, tigilan mo, tanggalin mo sa vocabulary mo na mag-best friend sa'yo kasi hindi totoo yan. That's not true at all. It is not true and will never be true at all. It's either you are friends or not at all. Diba? Sorry, it's either you are together, magjowa or not, diba? Or nothing at all. Gusto ko na babae, Brad eh. Naebiktado siya eh. Gusto ko niya kaya apektado siya. Pero... bakit kanina sinabi niya na yun ako Ano yun? Pakilakas nga?
Kanina sinabi niya na yan na ako maging kaibigan. Kasi nga, Brad, hindi lang kaibigan ang gusto niya sa'yo. Hindi ba? Ano bang minimorienta mo pag ano, break time anesthesia at manhid ka? Di ba? Nasasarihan ka na ba at parang ang bagal ng utak mo ngayon? Hindi na nga kailangan ng anesthesia kasi manhid niya. Ay, gago talaga. Ano ka talang ka? Utak mo na sa masipit-sipitan mo? Ha? Hindi ka makaunawa, Brad? Ramdam ko naman yan na Ha? mahal niya ako. O pala, Brad, hindi ibig sabihin, alam mo, mahal ka niya, pero wala kang ginagawa. Pero pinapaasa mo lang siya, Brad. Hindi sapat. Sorry ha, ang arte ko doon. Wait, masira yung moment ko. Hindi sapat, Brad, na nag-i-effort ka lang. Dapat pinaparamdam. Hindi yon, Brad, make it official. Ano pinakahawakan niya sa'yo? Ano? Wala. Kasi nga meron kang katarantaduang rule na bawal ma-fall. Manggagamit. Ang tigas na mukha mo, Brad. Tigas na mukha mo. So, anong magandang may papayo mo sa akin? Puntahan mo siya at manligaw ka. Juwain mo dahil yung gusto niya. Sige, sabi mo yan. Iba, tigilan mo yung rules na bawal ma-fall. Hindi ka kayo bawal ma-fall. Gi-effort ka, bawal ma-fall. Siyempre, ito, babae yan. Di ba, no? Ganun, tapos mo. Di ba? Kaya mo yung ibang babaeng kilala ko, hindi na nagpa-effort kasi ayaw ma-fall. Di ba? Hindi naman gusto kong babae yung may kilala ko, niligawan. Nag-effort yung kilala kong lalaki. Yung babae hindi nag-reciprocate. Kasi maliwanag, hindi na fall. Baka may chance naman kasi. Ang tanong, gusto kaya ng babae na maging kami? Ganito, ano? Alvin, Yes. manliligo ka, di ba? Unang-una sa lahat, bakit ka bibigyan ng sagot na sigurado na kung maliligo ka pa lang? Ay kung ganyan pala, di wala na pala naligo na lalaki. Alamin mo, ligawan mo. Pangalawa, malandi lang ba siya kaya siya nagpapahalik sa'yo? Hindi. Tsaka ang ibig sabihin ba nito, Alvin, manliligaw ka lang sa kanya kung alam mong pabor sa'yo ang sagot? Ha? Hindi. O, gago ka pala eh. Yung mga tanong mo, ang tanong, huwag yung ganyan ka dyan, Brad. Bukas, may parada ang mga bobo, sumali ka ha. Kasi natatangahan ako sa'yo, Brad. Oo. Kaya may mga babaeng girl sa ating mga lalaki kagaya mo. Pa-fall, di ba? Pa-lead on, di ba? Paano papogi, pero ang ending, wala naman talagang agenda, walang intensyon. Everything. Eto, alam mo ba't ako naiinis, mga kaibigan? Kasi maliwanag, alam nyo to, girls, ha? Sa babae, lahat may meaning. Lahat ng bagay, di ba? If not lahat, almost 99.99999, mga kaibigan. May meaning, mga kaibigan, ang lahat ng bagay sa babae. Magpagupit nga lang yan, may meaning sa kanila yan. Magpabangs, magpakulay ng buhok, magsuot ng spaghetti, may meaning yan. They do things for specific reasons. They do not do things senselessly. Hindi sila parang mga lalaki. May meaning ang lahat ng bagay sa kanila. Nagpahalik yan sa'yo, Brad. Hindi siya nagpahalik sa'yo dahil lang wala sa kanya. May meaning yan. Tapos ikaw, parang ang gagot, bobot, tangat, tarantado, buwisit ka, magtatanong ka sa akin. Ang tanong, gusto kaya niya maging kami? Kung sa paking kita ngayon. Ha? So,
Sorry naman. Kung bakasan kita ngayon. Nasa ko alam mo kung bakit? Bakit? Eh kasi nga gusto ko nga niya kasi. Ayaw mong gumawa ng aksyon. Sige, sige. Inaantay ka lang niya. Ano ba yan? Sige. Yun talaga yung Brad. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi, seryoso na. Kaya nga nasabi mo, sige, niligawan ko siya. Bakit ba yung walang gusto sa'yo? Ito, real talk ha. Mark, ano to ha? Nung pumayag yung babaeng yan na maging mag-best friend kayo, alam mo na may gusto sa'yo yan. Mga kaibigan, given yan ha. Maliwanag to mga kaibigan. Pumayag yan maging mag-best friend kayo, may gusto sa'yo yan. Huwag mong isipin bro na hindi niya alam. Diba? Na you want more than best friendship. Dahil, ang totoo niyan, hindi kayo mag-best friend, uy. Kagawa mo lang yan. Hindi kasi yung pagiging... Ay nako. Brad, ang pagiging matalik na magkaibigan, it comes and it's a product of a very long and tedious process. Hindi ito yung... nga pala, best friend tayo. Hindi ganun yan, Brad. Nung sinabi mo sa kanya, shut up! Nung sinabi mo sa kanya, may agenda ka. May agenda ka nun, Brad. Alam mo yan. Tama mali. Tama. Eh, kung sabihin sa akin na, tinanggap naman niya eh. Natural, Brad, gusto ka niya. Tapos ikaw, tanggap ka lang ng tanggap. Gusto mo lang benefits. Divorce cert. Ang para sosyal. Iinis ako sa'yo. Naiirita ako sa'yo, Brad. Sobra. Sige. Ang bango nun ha. Kung hindi sige, sasundin ko yung sinabi mo. Pumunta ako sa kanila. Manakanta ba siya? Ano mensahe mo sa kanya? Ang pangalan niya? Pwede initials na lang. Hindi, first name. Casey. Ha? Casey. Casey? Yes. Montero? Okay. Kung nakikinig ka man o nakantabi ka man ngayon, gusto ko lang sanang malaman mo na mahal kita. Kaya ako ibigay lahat ng pake na kaya akong ibigay para lang mapataya ka. Ano daw? Ang sabi? Okay. Sorry. Gagawin ko lahat para sa'yo. I'm looking at you like a prize, the kind I'd like to win. And Sana never ask bumalik yung just what you mean to me. dati na I kung ano meron lang tayo. for so long, my feelings can't be wrong. So, More than a friend, that's what you will basta always be to me. mahal na mahal kita. Sana maging okay na tayo ulit. Nasasaktan kasi ako pag umiiwasan mo ako. Hindi ako makapag-focus pag-drive kasi ikaw palagi yung nasa isip ko. I lie awake tonight.
Sorry. Maka-react lang. Somewhere within my sight, Tapos, I'll kaya mag-iingat ka palagi. Lagi lang ako dito para sa'yo. be the apple of my eye. Yun lang, pamacheck. Still that burdens me. Say there's no other guy. Oh, Love you. more than a friend. Love you, Casey. Pangalan? That's what you will Casey. Casey. I will no longer pretend. Pwede ka ba sana sigaw dito na mahal kita? Sigaw mo na, Brad. Dali. Gusto mo? Oo naman. I love you, Casey! Oh, yes! Wala na ako show bukas. Pag na number 1 yung usapang LDR sa SFM, ano ba yan? May gan. Pag na number 1 kayo, pansinin nyo ako, ha? Dahil sa caller ko, mawala lang ang show, eh. Siyempre, gagagawan sa ere. Isa pa nga, Brad. Okay na, ano? Isa pa! Ano yan? Isa pa! Isa pa sigaw! Isa pa ano? Isa pa sigaw! Baka bagsakan mo ko ng phone, sinigaw ko. Hindi, ako nga nagpapasigaw sa'yo, eh. Dali. Sigurado ka? Oo nga! Gusto mo ba? Oh! Wow, ah! Mga bargain ba? Gusto nga nga, eh. Nakita Okay. isa. Oh, 1, 2. 1. Bilang ka. Pinabilang ba ka? Oh, go. Okay. 1. Oh, 1, 2, 3, go. I love you, Casey! Wala na akong show. Wala na. Nilipat na ang lahat kay Megan sa Haikara ng SFM. Ano ba yan, no? Megan, alagaan nyo airtime, ha? Pag kayo na number 1 sa akin, ha? Ayusin nyo, ha? Ha? Wala na akong show. Lagot ako sa ko yung dahilan, wala ka na show. Eh, kasi sigaw ko na sigaw, Chidi. Irita ako sa'yo, eh. Thank you, Papa Jack, kasi ano, kahit pa paano nakarinig ako ng napakagandang advice. Yan. Napakaganda ba nun? Namura kita? Hindi, totoo. Actually, ang tagal ko na gustong tumawag sa'yo, kaya lang ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ano. Ang ganda mo talaga pala. Ang gwapo mo talaga magpayo. Actually. Ayaw ko na tumanggi pa dyan. Bibihira lately yan, eh. Isa pa nga pakiulit nga. Ang gwapo mo talaga magpayo. Ay, nako talaga. Halika, nilibre kita ng ano. Pagkakaisa at kapayapaan. Sa mga ano, hindi, totoo. Sa mga sinabi mo sa akin ngayon, sa mga narinig ko mula sa'yo. Yung bigat ng nararamdaman ko kanina, parang may dalawang sakong bigas sa akin ano, na nakapatong sa katawan ko. Pero nung narinig ko yung mga payo mo, gumaan yung pakiramdam ko. Nawala yung dalawang sakang bigas. Ako kasi ang NFA, Brad. Bawal lang rice hoarding. Bakit nasa dibdib mo kasi? Hindi, totoo. Hindi naman sa ingin yan, ha? Gumaan yung pakiramdam mo sa mga sinabi mo. Nalinawan na ako ngayon. Panid ka lang. So, hindi, totoo, nalinawan na ako. So, ano man yung kalalabasan nito bukas? Pag nagkita kami, kung sakali nakikinig Oo, mo Brad, siya. mag-risk ka naman kasi yung girl nag-risk na, eh. Di ba? Maliwanag, sinukunan niya kung ano man ang pwede niya itago sa'yo sana. Ikaw naman ngayon magparandam sa kanya that you want more than friendship kasi binibigay niya sa'yo ang lahat ng signs. Tama, mali? Tama. Oh, sige. Salamat sa Binigay naman niya talaga. Ako lang yung nagkulang. Ikaw yun na naman tala, yun. Hindi ako na naman talaga. Brad. Psst. Tigilan mo ako. Na naman tala ka. Ang babahil. Ore, tumalawan una di bakal malay daktal ti tabungaw. Salamat talaga, Ang Papa. sinabi ko lang, malaki yung upo sa kabilang bahay. Walang point. Bawal kasi bumati ito. Daktal ti tabungaw kayo parya yan. May ampalay sa... Badyat, Oh. ano? Walang bati-bati dito. May man request. Ano kanta?
Hindi, Pangasinan ko lang, tapano nabati ka rin kay Bagyay. Tumigil ka na. Pangasinan ko lang pagdalang talusan. Bawal, Brad. Sorry. Hindi, Pangasinan mo. Oh, Brad, don't push it. Do not push it. Ha? Don't push it. Wag mo na yung pilit. Pabagsakan kita. Sige. Okay, sige. Suplado ako. Alam niyo kung ba't suplado ako? Kasi cute ako lately. Kasi kanina, kagami na. Oo nga. Kay kumontra kasi ang meaning naman ng kita ay ugly but interesting. Hayaan nyo, no? Salamat sa pagtanong. Okay, salamat din po. Salamat Bye-bye. sa magandang payo. Bye-bye, Brad. Sorry, bro. Mga kaibigan, that's a caller coming from Cainta but originally from Pangasinan. Pangasinense. Yan, ha? I am giving him the music of Atlantic Star with the song Masterpiece. Tapos Beautiful in My Eyes. Tapos Beautiful in My Nose.